Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Narito ang latest weather update dito sa binabantayan po nating weather system na si Typhoon Tinyo ngayong 2 p.m. November 3, 2025. So base po sa latest weather satellite image, tatlong weather system ang kasalukuyang nakakaapekto sa ating bansa. Una na po rito itong binabantayan po nating bagyo na si Typhoon Tino. As of 12 p.m. kanina, yung kanyang sentro is namataan sa layong 255 kilometers east-southeast of Giwan, Eastern Samar na may maximum sustained winds na 120 kilometers per hour at gustiness na umabot ng 150 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos west-southwest sa bilis na 25 kilometers per hour, habang ang shearline naman po ang nagdadala ng mga kaulapan at pag-ulan dito sa bahagi ng Central Luzon, kasama po ang Metro Manila at Calabarzon, habang Northeast Monsoon naman po ang nagdadala ng kaulapan at mahihinang pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Sa kasalukuyan, meron po tayong radar image nitong si Tropical Cyclone Tinyo na nakuha gamit ang G1 Doppler radar. As of 2 p.m., ang kanyang sentro is nandito pa rin po sa Philippine Sea at patuloy na kumikilos patungo dito sa Eastern Visayas at eastern portion ng Caraga region. And ang mga pag-ulan na dala po nitong si Tropical Cyclone Tinyo at kasalukuyan pong nagdadala po siya ng mga pag-ulan dito sa Eastern Visayas at dito sa may Caraga region at ilang bahagi ng Southern Luzon, particularly itong Bicol region, Central Visayas at Panay Island ay kasalukuyan din pong nakakaranas ng mga pag-ulan na dala po ni Bagyong Tinno. Base po sa TC Forecast Track at Heat Intensity, sa ngayon po itong si Tino is patuloy pa rin pong kumikilos pakanluran within the next 24 hours at base po sa information, ang mga initial site nitong landfall site nitong si Bagyong Tino as for tonight or tomorrow morning ay dito po sa southern portion ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte po itong si Bagyong Tino dito sa may Visayas patungo sa may Northern Palawan at lalabas ng ating kalupaan dito sa West Philippine Sea by Wednesday afternoon at lalabas po ng ating PAR by Thursday morning. At hindi po natin naalis yung posibilidad na mag-rapid intensify pa po ito bago mag-landfall dito sa may eastern section ng ating bansa. At after landfall ay maaari po itong makaranas ng slightly na paghina dahil po sa interaction ng bagyo dito sa makalupaan sa Visayas at maaari niya rin pong ma-maintain yung typhoon category throughout its passage dito sa ating bansa. Kasalukuyan po nakataas ang signal number 4 dito sa Dinagat Islands at sa Siargao at Bukas Island Grande, habang signal number 3 ang nakataas sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar Province, central and southern portion ng Leyte, southern Leyte, sa central portion ng Cebu kasama po ang Camotes Island at eastern portion ng Bohol at kasama po ang nalalabing bahagi ng Surigao del Norte. Signal number 2 naman po ang nakataas sa southern portion ng Masbate, central portion ng Eastern Samar, central portion ng Samar, nalalabing bahagi po ng Leyte, Biliran, nalalabing bahagi po ng Bohol, nalalabing bahagi po ng Cebu kasama po ang Bantayan Island, northern and central portion ng Negros Oriental, Negros Occidental, Sihor, Guimaras, Capiz at Iloilo. Signal number 2 pa rin po ang nakataas sa southern portion ng Aklan, southern portion ng Antique, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Sur at northern portion ng Agusan del Norte kasama po ang Camiguin Island. Signal number 1 naman po sa mga probinsya po ng Albay, Sorsogon, and rest of Masbate including Ticao and Burias Islands, southern portion ng Quezon Province, Romblon, central and southern portion ng Oriental Mindoro, central and southern portion ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan kasama po ang Calamian Islands, Cuyo Islands at Cagayan Silio Islands. Signal number 1 po sa Northern Samar, the rest of Eastern Samar, rest of Samar Province, rest of Negros Oriental, rest of Baclan at rest of Antique kasama po ang Caluya Islands. Signal number 1 po sa rest of Surigao del Sur, central portion of Agusan del Sur, rest of Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis Oriental at northern portion ng Zamboanga del Norte.
Kasalukuyan po dahil po sa epekto ng surge ng Northeast Monsoon at yung pagsasalubong nito kasama po nung pagdaan ni Bagyong Tino dito sa ating bansa ay maaari po makaranas ng strong to gale force gust ang malaking bahagi po ng Northern Luzon kasama po ang Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region ngayong araw. By tomorrow po, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropan, Bicol Region na makakaranas pa rin po ng biglang bugso na malakas na hangin at by Wednesday, Ilocos Region, most of Cagayan Valley, most of Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa ay patuloy pa rin makakaranas ng strong to gale force gas dahil po sa epekto ng Northeast Monsoon at yung pagdaan ni Bagyong Tino. Kasalukuyan pong nakataas po ang weather advisory kung saan maaari po makaranas ng more than 200 millimeters sa pagulan. Ang Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte kasama po ang Dinagat Islands. 100 to 200 millimeters naman po dito sa may Sorsogon, dito po sa Cebu, Bohol, dito sa may Surigao del Norte at Agusan del Norte, habang 100 millimeters, 50 to 100 millimeters sa pagulan ang maaari pong maranasan dito sa Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, dito sa Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Marinduque, Palawan, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, Sarangani, dito sa Misamis Oriental, Bukidnon, Agusan del Sur at Surigao del Sur. Bukas naman po, dahil po sa pagtawid nitong si Bagyong Tino sa kalupaan ng Visayas, maaari po makaranas ng more than 200 millimeters sa pagulan ang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Cebu Province, habang 100 to 200 millimeters sa pagulan naman po ay maaari pong maranasan sa Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, dito sa may Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte kasama po ang Dinagat Islands at Surigao del Norte. 50 to 100 millimeters naman po dito sa Occidental Mindoro, dito sa may Batangas, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, Isabela, Aurora, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Kasama po dito ang Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental at Agusan del Norte. Dahil po sa paglayo ni Bagyong Tino, 50 to 100 millimeters ng pagulan na may-ari pa rin pong maranasan sa Palawan, habang ang epekto naman po ng shearline ay maaari pong magdala ng pag-ulan dito sa Aurora at Quezon Province. Kasalukuyan pong nagtaas po tayo ng panibagong storm surge warning kung saan more than 3 meters na wave height ay maaari pong maranasan sa southern portion ng Eastern Samar, western portion ng Samar, eastern portion ng Leyte, eastern portion ng Southern Leyte, Dinagat Islands at Siargao at Bukas Grande Islands. 2.1 to 3.0 meters naman po ay maaari pong maranasan dito sa nalalabing bahagi ng Eastern Samar, southeastern portion ng Southern Leyte, Surigao del Norte at portion ng Northern Samar. Habang 1 to 2 meters naman po dito sa Agusan del Norte, Aklan, Antique, Biliran, Bohol, Camiguin, Capiz, Cebu, Guimaras, Iloilo, Leyte at Masbate, habang 1 to 2 meters naman po ay mararanasan sa Misamis Oriental, Negros Island Region, dito sa may Northern Samar, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, nalalabing bahagi ng Samar, Siquijor, Sorsogon, Southern Leyte at Surigao del Sur. Sa ngayon, nakataas pa rin po ang gale warning sa mga probinsya po ng Northern Samar Province, Eastern Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte kasama po ang Siargao at Bukas Grande Island, Masbate including Ticao and Burias Island, Sorsogon, Albay, Surigao del Sur at Catanduanes. Kasalukuyan pong nakataas din po ang heavy rainfall warning sa malaking bahagi po ng Visayas, dito sa may bahagi po ng Mindanao at dito rin po sa Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Sa ngayon po nakataas din po ang heavy rainfall warning sa malaking bahagi ng Bicol Region sa Northern Samar, Masbate at inaasahan po natin ang mga pag-ulan dito sa may Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Ito po yung apat na paghahanda na dapat gawin ng ating mga kababayan
sa pagpasok nitong Bagyong Tino sa ating kalupaan. Una po dito is makinig ng balita at monitor ng update sa DOST Pag-asa, magkaroon ng community plans or family planning, maghanda ng emergency kit at lumikas sa itinakdang evacuation center kung sakali pong mag-abiso ang ating local government unit at disaster managers na kailangan na pong lumikas dahil po sa epekto nitong si Bagyong Tino. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Munir Baldomero, maraming salamat.